Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin at ipagpapatuloy po natin ngayon ang ating pag-aaral sa distinctives ng ating iglesia, ng ating gawain. At ito rin ang distinctive na nais nating makita sa mga churches na ating ino-oversee sa Davao, sa Cebu, sa Iligan, sa Bella Vista, sa Kuwait. At hindi po tayo nag-claim na distinctive lang natin ito kasi naniniwala po tayo na lahat ng biblical churches ay nagsusumikap na mapanatili ang distinctive na ito. Ito ay description ng ating church at ito rin ay prescription. Ibig sabihin, nagsusumikap pa rin tayo na mapanatili ito. So, inumpisahan po natin ang pangatlong distinctive ng church, which is biblical worship. At napag-alaman natin last time na tayo po ay nagsusulong ng regulative principle of worship. Last week, in-expose po natin ang ating mga sarili sa tatlong basic positions when it comes to worship. Una is no position at all. Hindi nga ito issue, hindi nga question ito ng maraming mga churches. Kung ano lang ang feel nilang gawin, kung ano ang feel nilang gawin during worship, ay ginagawa nila ito. So, they do not even worry about how we ought to worship God. Ang second position ay at least okay ng kaunti. Ayaw nilang gumawa ng iskandalo, ayaw nilang gumawa ng unbiblical na mga practices, pero ang kanilang guiding principle is this: as long as hindi naman masama at as hindi naman ipinagbabawal ng Bible, ay pwedeng gawin. Kaya pwede silang magdrama, mag-puppet show, or mag-dance number. Kasi ano bang masama sa dance number? Hindi naman ipinagbabawal, so pwede nating gawin ito. That's normative principle of worship. Pero ang pangatlong posisyon, at ito yung pinanghahawakan ng ating iglesia, ay naunawaan po natin ang Panginoon po ang nagdi-determine, ang Diyos po ang nagpapasya kung paano po natin siya sambahin. Siya po ang nag-uutos sa atin, nagbibigay sa atin ang utos na sambahin natin siya. Siya din po ang nagbibigay sa atin ng pamantayan kung paano natin siya sambahin. So hindi po tayo lalagpas sa kung ano po ang nakasulat sa Old Testament nga. Kahit sa Old Testament, yung mga utensils sa temple, kahit yung pagpapatayo ng tolda, lahat ng mga color, lahat ng kagamitan, ay hindi pwedeng mag-innovate ang bayan ng Israel. They were required to do everything that God commanded or God showed Moses on top of the mountain. So kung sa decoration nga, kahit yung pagpapatayo ng tolda, ay hindi sila maaaring lumagpas sa prescription ng Panginoon, lalong-lalo na sa mga elemento ng pagsamba. So, hindi po talaga natin maaaring ialay sa Panginoon ang isang bagay na hindi niya hiningi sapagkat ito ay sacrilege. At meron po tayong example sa Bible. Tinalakay po natin last Wednesday or last week yung case ni Nadab and Abihu. Nag-offer sila ng strange fire. Yung strange fire na yon ay hindi naman ipinagbabawal pero hindi pinag-uutos. At tinupo po sila ng apoy. Ganon din kay Cain. Kumbaga nag-offer siya sa Panginoon ng prutas, ng fruit of the ground, pero hindi kasi yon ang prescribed ng Panginoon. Blood talaga ang prescribed ng ating Panginoon. So, hindi naman ipinagbabawal, pero hindi prescribed. Kaya hindi kinalugdan ng Panginoon ang utos, ang alay ni Cain. Pwede naman sanang nakipag-bargain siya or bumili siya ng hayop na susunugin, na ialay at ihandog sa ating Panginoon. Pero hindi niya yon ginawa. Nag-innovate po siya. Nag-invento po si Cain sa paraan ng pagsamba sa ating Panginoon. So, kung i-reject po natin ang regulative principle of worship, ay talagang pinapahintulutan natin ang ating
sarili na mag-decide or magpasya kung paano natin sambahin ang ating Panginoon. At delikado po yan sapagkat ang ating puso po ay mandaraya higit sa lahat. Mandaraya po ang ating puso. So, pagpapatuloy po natin ang ating naumpisang pag-aaral last Wednesday on biblical worship. Actually, this is the third of the series on biblical worship. Napakasensitibong at aralin or napakasensitibong topic. Pero alam po natin mga kapatid na ang regulative principle of worship ay isang practical application ng sola scriptura. Kung ang Biblia ay sapat, sola scriptura, ay huwag nating dagdagan kung ano ang nakasulat sa Bible. So, ang church na hindi pa nag-i-embrace ng regulative principle of worship, nasasabi po natin, katulad ng ipaniliwanag ko po last Wednesday, na hindi pa talaga siya ganap na reformed. Praise God, dahil reforming na yung ibang mga churches. Ito yung pinakahuli. Have you not noticed? Ang regulative principle of worship yung pinakahuling mangyayari sa isang gawain most of the time. Na ang mga churches ay nag-i-embrace na ng five solas of the Reformation, nag-i-embrace na ng doctrines of grace, pero ang worship, yun talaga yung pinakahuling mariporma. Ecclesiology din, doctrine of the church, kasabayan. Medyo exempted ang Salitran dati, yung Salitran Covenant Bible Church, na ngayon ay naging Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite, dahil talagang first Sunday pa lang, radically binago na kaagad ang worship. And what was good about it was that because of pastorate vacuum, wala kasi silang pastor sa loob ng matagal na panahon yung gawain na yun, ay talagang hindi sila nagreklamo, nanahimik lang sila. And then God worked. Kaya nagkaganon. Pero hindi po yun ang normal na nangyayari. Kadalasang nangyayari, ang worship talaga ang pinakahuling mariporma, ma-align sa Bible. Kaya, salamat sa Panginoon dahil dito sa Bella Vista, sa Davao, naumpisahan po ng tama. Tayo po muna ay manalangin at hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. O aming Diyos, salamat dahil ang inyong salita ay makapangyarihan, mabisa, authoritative. Sa inyo po kami nagpapasakop. Tulungan ninyo kami na maunawaan, ma-refresh ang aming isipan at ang aming puso patungkol sa regulative principle of worship. Ayaw naming mag-alay sa inyo ng handog na hindi niyo hinihingi, na parang nag-a-assume kami na magugustuhan ninyo. O Lord, tulungan ninyo kami na magpasakop sa inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, bago tayo magpatuloy, i-review ko muna itong sinabi po ni Joe Mowercraft na binasa po natin last week. Babasahin natin ulit ngayon. Ang sabi ni Joe Mowercraft, human beings neither have the right nor the competence to dictate to a sovereign God how He ought to be worshipped. Ibig sabihin, walang tao na may karapatan at competence na diktahan ang Panginoon kung paano siya sambahin. Di ba? Sovereign God siya. Tapos tayo ang magdi-decide kung paano siya sambahin. Why not? Sabi ni Joe Mowercraft, because of our creaturehood and our sinfulness. Nilikha lang tayo at makasalanan tayo. We are totally unqualified to determine how God is to be worshipped. Hindi talaga tayo qualified na magpasya kung paano sambahin ang Diyos, or to have any say or to make any suggestions in the matter. We are simply to find out what God wants and then do it. Aalamin natin kung ano ang gusto ng Panginoon and then gawin natin ito. Only God has the prerogative to determine how He is to be worshipped and served by His creatures. It is the height of arrogance, superstition, and idolatry to think we have any prerogative to determine how God is to be worshipped. Talagang kayabangan yan. Kung nag-iisip tayo na meron tayong karapatan na magpasya kung paano sambahin ang Diyos. Na sambahin natin ang Diyos ayon sa kanyang ayon sa ating feel na gawin. How dare the clay dictate or suggest anything to the potter? How dare the clay suggest or dictate anything to the potter? Kaya kailangan talaga nating
i-uphold ang regulative principle of worship. Walang mga elemento na ating idadagdag sa ating pagsamba nang hindi prescribe ng ating Diyos. Ngayon, ang pangalawang punto, ano-ano itong mga elements of biblical worship na maaari nating i-include or isama sa ating pagsamba, Sunday after Sunday. Una, hindi mawawala ang prayer. Meron pong prayer. Acts chapter 2 verse 42. Please turn there. Ang sabi po ng Acts chapter 2 verse 42, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. So prayer is one element of biblical worship. Kaya sa ating pagsamba, meron talaga tayong prayer. Meron tayong pastoral prayer. Nananalangin din ang worship leader. Pangalawa, ano pa ang elemento na maaari nating isama sa biblical worship ayon sa ipinahayag ng salita ng Diyos? The reading of Scripture or Scripture reading. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Itong ginagawa ng worship leader or kung sino man ang ma-assign na magbasa ng isang chapter or kung mahaba masyado ang chapter ay hahatiin. Itong scripture reading na ito is warranted by the scriptures. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Sabi dito, hanggang sa dumating ako, bigyang pansin mo ang hayagang pagbabasa ng kasulatan, ang pangangaral at ang pagtuturo. Kuha natin public reading. Hayagang pagbabasa ng kasulatan. So meron talagang scripture reading, merong public reading na isasama natin sa ating worship. 1 Timothy 4:13 yun. Now ano pa? Ano pa ang isasama natin sa ating pagsamba? Of course, the singing of psalms, hymns, and spiritual songs. Pinaliwanag na po natin last time na wala naman pong Christian music. There's no such thing as Christian music. Only Christian lyrics. Pero bakit maingat tayo sa uri ng musika na ating ginagamit? Sapagkat ang Biblia din ay nagsasabi, do all things decently and in order. Meron pong order. Mag-ingat po tayo sa type of music din sapagkat ang puso po ay mandaraya. Baka naman ay gusto mo lang yung tono, kaya gusto mong kumanta. Pero hindi mo na iniisip yung mensahe. Kaya mag-ingat po talaga tayo. It's really regulated kahit po sa pagpili po ng ating mga melody. The singing of psalms, hymns, and spiritual songs. Meron pong mga tao na hindi kumakanta kapag hymnal ang kinakanta dahil hindi na feel ikanta. Hindi sila makasabay. That's wrong. Kaya kahit pa sintunado ang boses mo, hindi ka makasabay. Just focus on the message of the song. The singing of psalms, hymns, and spiritual songs. Tapos pag contemporary ang hymno, kumakanta. That's very wrong. Ang music, ang singing kasi is part of worship. So, wag po nating i-miss yung bahagi ng pagsamba na yan. Let's sing from the heart. Ephesians chapter 5 verse 18 and 19. Ang sabi po dito, huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu, kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. So sa ating mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng mga himig sa Panginoon. Colossians chapter 3 verse 16. Ang sabi po dito, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Meaning to say, ang cold na pagkanta, yung malamig na pagkanta, or just mechanical singing, or singing na hindi inaalam yung mensahe ng kanta, ay hindi po yan katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. You may be in the posture of singing, but is God glorified in your singing? So sa ating pagkanta po mamaya, siguraduhin po natin na naluluwalhati po ang Panginoon
sa ating ginagawa. Isa pang elemento ng worship na maaari po nating isama sa pagsamba dahil ipinahayag po ng Biblia ay ang pagtanggap ng mga handog at kaloob. The receiving of an offering. Matthew chapter 5 verse 23 and 24. Matthew chapter 5 verse 23 and 24, sabi dito, kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana, at doon ay naaalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. So, talagang expected na ito, this is part of the worship, yung offering of gifts. Yun nga lang, bago daw tayo maghandog ng kaloob is that makipag-ayos tayo sa kapatid natin na natisod sa atin. 1 Corinthians chapter 16 verse 2. 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Ang sabi dito, tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. So the decision to give and the amount to give is already done beforehand. It's already decided beforehand before the worship gathering upang i-drop na lang or ibigay during worship. At ano pa ang element ng worship? Pang ilan na yan? Pang-apat yung kanina? Yung Offering. Ngayon, pang-lima, and this is the most important, and this is really the highlight of our gathering, the proclamation of God's Word. Ang paglalahad ng salita ng Diyos, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito talaga ang pinaka-priority sa worship. Ito yung pinaka-prioridad sa worship. And preaching is an essential part of worship. Ang regulative principle, ito po yung guiding force in the pulpit being moved to the center of Protestant churches. Kasi dati, ang pinakasentro ng building ay yung altar. Diba? Sa Roman Catholic, nandun lahat ng pageantry, nandun lahat ng ritual, nandun lahat ng mga ceremonies. Yun ang pinakasentro during the medieval era of the church. But during the Reformation, naunawaan ng mga reformers ang regulative principle of worship at naunawaan nila ang priority ng public preaching of the Word of God. Kaya ang pulpit ay nilagay po nila sa gitna sa harap, yung pinakagitna. Dahil ang Word of God po ang pinaka-highlight, hindi po ang ritual, hindi po ang ceremony, hindi po ang pageantry. Preaching is an essential part of worship. Pakinggan po natin si John MacArthur. Ang sabi po ni John MacArthur, preaching is an irreplaceable aspect of all corporate worship. Hindi po ito mapapalitan. Hindi po ito dapat tanggalin. In fact, the whole church service should revolve around the ministry of the Word. The whole worship service should revolve around the ministry of the Word. Kasi kahit pastoral prayer, scripture pa rin ang batayan. Ang scripture reading, scripture, lahat, singing, scriptural ang ating song dapat. Everything else is either preparatory to or a response to the exposition of Scripture. And this is the warning of John MacArthur. When drama, music, comedy, or other activities are allowed to usurp the preaching of the Word, kung ang drama daw, music, comedy, or iba pang activity ay aagaw sa preaching of the Word, true worship inevitably suffers. Moreover, a church, quote-unquote, where the Word of God is not regularly and faithfully preached is no true church. Ang isang iglesia daw, quote-unquote, kung saan ang salita ng Diyos ay hindi regular at matapat na ipinangangaral, hindi yan church. Hindi yan tunay na iglesia. Okay? So, yun ang panglima, no? The preaching of the Word, the proclamation of the Word. Pang-anim ay ang mga ordinances ng Lord's Supper at saka ng baptism. Ordinances. Kung ipapahintulot ng Panginoon. So, usually, tayo po ay naglo-Lord's Supper, first Sunday of the month,
And then kung merong baptism, tayo po ay nagbabaptize during worship service. Acts chapter 2 verse 42. Nandito, nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Pangalawa, Acts chapter 20 verse 7. Acts chapter 20 verse 7. Ang sabi dito, nang unang araw ng Sanlinggo nang kami ay nagtitipon, ano ang ginagawa nila nung sila ay nagkatipon? Upang magputol-putol ng tinapay. This is Lord's Supper. Si Pablo ay nagsalita sa kanila. This is preaching. Yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hating gabi. Okay, so bago tayo magwakas, ay meron lang po tayong lilinawin na ilang mga punto. Una, meron pong mga non-essentials of worship. Ano ba ang mga non-essentials of worship? Ito ay ginagawa natin base sa common na ginagawa ng mga tao in general. Na wala namang malinaw na utos mula sa salita ng Diyos. Hindi pinag-uutos, hindi rin ipinagbabawal sa salita ng Diyos. Pero ginagawa natin dahil nakakatulong. Ayon pa sa 1689 Confession natin, paragraph 1, chapter 1, paragraph 6. Nasabi dito, there are some circumstances concerning the worship of God and government of the church common to human actions and societies, which are to be ordered by the light of nature and Christian prudence. Bakit natin ito ginagawa? Common sense daw and Christian prudence, according to the general rules of the word which are always to be observed. For example, itong mga circumstances ng worship na incidental lamang sa worship. Hindi sila dependent sa specific instruction mula sa salita ng Diyos, pero ito po ay napabilang sa common sense, common to human actions and societies. For example, upuan. May pinag-uutos ba sa Bible na bumili tayo ng mga bangko, silya sa church? Wala. Diba? Pwede naman tayong tumayo lang sa ating worship at umupo sa sahig. Diba? So, hindi ito ipinagbabawal, hindi rin iniutos, pero common sense. Diba? Common sense. Ano pa? Sound system, microphone. Diba? Hindi naman ito pinagbabawal, pero hindi po iniutos. Pero bakit tayo gumagamit ng microphone? Common sense, para marinig po ng lahat. Diba? Gamitan na lang natin ng Christian prudence. Siguro, ang bawal dyan is yung microphone na kumikislat-kislat, na umaagaw ng pansin. Kumbaga, Christian prudence tells us na wag mong gamitin yung microphone na nang-aagaw ng pansin. Di ba? Ano pa? Yung mga ilaw, bumbilya, hindi naman ito ipinag-uutos, hindi rin ipinagbabawal, pero bakit meron tayong ganito? It's because of common sense. Gusto nating makita ang mukha ng isa't isa. Ang bawal lang siguro ay yung nagbi-blink-blink na ilaw. Or, yung oras ng ating pagtitipon, sino ba ang nag-decide na 9:15 ang Sunday School? Diba? Wala naman. Pero, ito yung napagkasunduan natin. Pero ang common sense ay nagsasabing imposibleng magtitipon tayo ng 5 o'clock in the morning at i-require natin ng mga members na 5 o'clock in the morning. Diba? Wala namang malinaw na utos mula sa salita ng Diyos. Mga carpet, mga tile, ano pa? Hindi rin ipinagbabawal at hindi rin ipinag-uutos ng Biblia na gumamit tayo ng air conditioning unit, electric fan. Ito yung mga non-essentials of worship. Hindi po ito saklaw sa regulative principle of worship. Bakit natin hina-highlight ito? Kasi meron pong grupo na ang tawag po ay Amish, mga Adamic Fellowship, na bawal sa kanila itong mga ginagamit nating mga gamit. So, gusto nilang primitive. The Bible does not command them specifically para sa atin. Itong mga incidentals ng worship ay hindi po natin ito dapat i-confuse
sa regulative principle of worship at saka sa order of worship. Now, pangalawang paglilinaw, bago tayo magwakas, maaaring ang mga elements of worship, ano yung anim? Prayer, reading of scripture, singing, offering, sermon, ordinances. Maaaring nagagawa natin ito ng tama, outwardly. Pero, hindi pa rin tayo tunay palang sumasamba dahil ang ating puso ay malamig. Ang ating puso ay malayo sa Panginoon. So, dapat nating warningan ang ating sarili. Mahalaga ang biblical element of worship. Mahalaga itong mga element na dito tayo mag-stick. Regulative principle of worship. Pero, mas higit pa sa details ang tinitingnan ng ating Panginoon. Kasi kung tama ang detalye natin, nandun yung 5 or 6, pero ang ating puso ay malayo sa Panginoon, hindi talaga tayo sumasamba sa ating Diyos na tunay, wala, kasuklam-suklam pa rin ang ating pagsamba sa harapan ng Diyos. Remember, ang tunay na pagsamba ay pagsamba sa Espiritu at katotohanan. It is spiritual worship. Ang worship is an activity of the heart, an activity of the soul, an activity of the mind. Dapat ang ating isipan ay nakatuon sa cross ng ating Panginoon, sa kanyang dugo, sa ating Diyos na tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo, kung paano tayo na-reconcile sa ating Panginoon, reconciled with God. Ang worship hindi lang physical dimension, yung mga details, yung mga elements ay andun. Dapat hindi lang yan ang worship. Ang worship merong spiritual dimension. Ang worship ay merong heart issue. Ang Diyos na tayo ay na-reconciled sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu, siya ang ating sinasamba. Ang Romans 8:16, ang sabi dito, ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang pagsamba ay, ang pinag-uusapan natin dito ay ang mga tao na tinubos ng Diyos, na lumalapit sa Kanya, na nag-i-express ng pag-ibig at paggalang sa Kanya. Pagkamangha sa Kanya. Worship is an issue of the heart. Kaya ang tunay na pagsamba ay extension yan sa ating kaugnayan kay Kristo. Relationship with Christ. Ang formal worship natin during Sundays, nagre-reflect yan sa ating buhay kasama si Kristo. We turn to our first distinctive. Our church must be Christ-centered. Kaya nga ang worship ay hindi siya nangyayari automatically. Kung ikaw ay hindi sumasamba sa Panginoon araw-araw, kung wala kang chronic worship araw-araw, kung wala kang personal worship or family worship, kung wala kang chronic worship na kahit saan ka pupunta kasama mo ang Diyos, ay hindi yan mangyayari automatically na sa araw ng linggo ay automatic i-push mo ang button. Maalab na ang puso mo. Pupunta ka na sa church, nakakapagsimba ka na. No. Hindi yan. It doesn't happen automatically. It demands a heart that is inflamed with love for Christ. At paano madadagdagan ang ating pag-ibig sa ating Panginoon? Sa pamamagitan po ng Kaniyang salita, ng ating paglapit sa Kanya, paglakad kasama siya. So, bilang isang iglesia, ang ating passion po ay ang ating pagsamba. Highest activity po natin ito. Wala na pong mas mahalaga pa kaysa sa tayo ay mag-bow down sa harap ng ating Panginoon sa pagsamba. Maaaring hindi ka makabow down dahil merong arthritis ang tuhod mo. Pero ang puso natin ay naninikluhod. Maaaring ang physical ay wala. Hindi ka nag-kneel down. Pero ang ating puso at least ay nagbabow down. Ang sabi po ng, it is the greatest activity of the redeemed. Ang sabi po ng Psalm chapter 27 verse 4. Psalm chapter 27 verse 4. Ang sabi dito, isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hanapin, na ako'y
makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. So, ang pagsamba is a matter of the heart. And one of our distinctives as a church is personal holiness. Ang tunay na pagsamba ay hindi po disconnected, hindi po hiwalay sa kondisyon ng ating puso. Sapagkat ang pagsamba po ay reflection po siya ng ating buhay. Nawa po tayo po ay church na merong tunay na pagsamba. Nawa ang worship ay magdi-define sa atin bilang isang iglesia. Naway identity talaga natin ito, ang tunay na pagsamba. And this demands a passion and love for Christ. Kung hindi natin iniibig ang ating Panginoong Hesukristo, imposibleng mangyayari ang tunay na pagsamba. A true desire to come before Him in holy reverence. And that is why, para sa isang hindi tunay na mananampalataya, talagang nonsense sa kanilang worship. They only go to church once in a while to soothe their own conscience. But for the most part, they do not want to go to church. Ang pagsamba sa kanila is just a routinary activity. Ang pagsamba sa kanila ay wala talaga, ritual lang, ceremony. Walang pusong pumipintig para sa ating Panginoon. Sapagkat ang puso ay patay. Patay. Ang kaluluwa ng isang taong wala pa kay Kristo ay patay dahil sa kasalanan. Ang kanyang iniibig ay ang kasalanan. Pero ang tunay na ligtas ay binago ang kanyang puso. Niligtas siya ng Diyos mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At ngayon ay meron na siyang pusong sumasamba at dumadakila sa ating Panginoon. Meron ka na ba niyan, kaibigan? Kung wala pa, kung ikaw ay umiiwas sa worship, at kung ang worship para sa iyo ay least priority, or maaring napilitan ka lang pumupunta sa church every Sunday for some other motives, pero wala talaga sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ka pa Christian. Ang puso mo ay makasalanan, ang puso mo ay hindi pa nabago, magsisi ka sa kasalanan mo at lumapit ka kay Kristo. At ikaw ay kanyang iligtas. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa natapos na pag-aaral namin on biblical worship. At naway makatulong ito sa mga nanonood na napabilang sa ibang churches. At naway gamitin ninyo ito para sa awakening, pagkagising. At salamat din sa reminder na kahit itong mga physical elements na ito, mga details na ito ay matapat namin ginagawa. Pero kung ang aming puso ay hindi tunay na sumasamba sa inyo, baliwala din ito. Kaya tulungan ninyo kami, o aming Panginoon, na makita namin ang tunay na kalagayan ng aming puso. Naway merong tunay na pagsamba, naway ito ang distinct na katangian ng inyong iglesia dito sa Cavite. Salamat po, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.